Hi guys! I just can't contain my happiness ngayon kasi binigyan tayo ng Japan ng 10 years guys! 10 years! 10 years multiple visa entry. My God! Wala pa ako sa tamang pag-iisip kasi sobrang nung nakita ko 10 years! Napapagod na kasi ako mag-apply ng visa. Paulit-ulit na lang paglalabas ng bansa sa may kailangan ng visa. Mag-apply ka ng visa. Ngayon Japan, salamat. 10 years tayo hindi mapapagod. Grabe, ang productive ko today, pang tatlong vlog ko na to na nagawa dito sa kotse. Kasi minsan lang ako magkaroon ng free time kaya sinusulit ko na. And for today's video guys, I'm happy to let you know na I was approved for 10 years Japan multiple entry visa. Yay! So I'm so happy guys kasi diba nung una nag-apply ako ng multiple visa tapos hindi ako na-approve. And then nung pagkabalik ko na ay pagka second apply ko na nag-apply ako ng multiple visa tapos 10 years guys. 10 freaking years. So maraming salamat Japan for granting me 10 years of multiple visa guys. 10 years tayong pwedeng magpabalik-balik sa Japan at hindi na natin kailangan mag-apply ng visa for 10 years. My gosh. Okay, so quick requirements lang nung mga pinasa ko nitong aking pag-apply ng multiple entry visa. So pinakauna syempre yung valid passport. Kailangan ibibigay mo yung original na passport. Tapos ito pala guys, kapag sa Japan visa kailangan mong dumaan sa agency. Hindi siya kagaya ng Korean visa na pwede kang hindi dumaan. Pwede ka rin dumaan sa agency for Korean visa, pero pwede ka rin mag-walk-in sa KVAC. Pero for Japan visa, kailangan mo talagang dumaan sa agency. So ngayon guys, ang agency na kung saan ako nagpasa ng requirements is yung ATTIC, ATTIC sa may Mall of Asia. Kasi yung una, 'di ba, sa may Rally ako. Actually magkatabi lang yung ATTIC tsaka Rally sa Mall of Asia. So doon ako sa Rally, pero sabi ko this time gusto ko sa iba naman. Baka ma-approve yung multiple visa sa iba. So nag-ano naman ako, nag-ATTIC. Mas mahal siya guys kaysa sa Rally. Siguro mas mahal siya ng 200 or 300 pesos kaysa sa Rally. Kasi sa Rally 900 lang yung single entry. Tas 1,450 yung multiple. Kay ATTIC yung multiple entry parang mga 1,700. So 1,450 kay ano, tas 1,700 kay ATTIC. So mas mahal si ATTIC. So ito yung mga pinasa ko guys, like valid passport, isusurrender mo yung passport doon sa agency. And then passport size na ID, yung ginamit ko rin last time sa Korean visa tsaka yung Japan visa, same na picture, hindi na ako nag-ulit kasi valid naman yung picture yata ng 6 months or 1 year, basta hindi naman ibang-iba yung itsura mo. Yung birth certificate tsaka marriage certificate, kailangan lang siya kapag first time mong mag-apply. Nag-submit ako ng birth certificate nung una kong apply, kung napanood nyo yung una kong Japan visa application. Pero for second time application, hindi ko na kailangan mag-submit. So ang sinubmit ko na lang is valid passport ID, passport size ID, and then itinerary. Yung itinerary guys, doon ko na ginawa sa mismong agency kasi hindi ako nakagawa. Pero pwede ka naman kayong gumawa in advance. Sobrang simple lang ginawa kong itinerary. For example, yung day 1, yung date ng day 1, for example February 1, arrival, and then Shibuya, ganun lang. Tapos day 2, explore Shinjuku, ganun lang. Day 3, Mount Fuji. Day 4, explore Akihabara, ganun lang. As in super yung general lang na place na pupuntahan ko. Wala nang masyadong parang 7 AM, 8 AM, ganun. Parang sobrang isang ano lang. And then contact details ng hotel nyo, and then yung name ng hotel. Kung wala pa kayong nabubook na name ng hotel, kahit mag-check na lang kayo sa online yung feeling nyo na hotel na ibubook nyo. Hindi nyo kailangan na mag-book ng hotel saka flight ticket. Hindi pa yun hahanapin sa inyo guys. Pero hahanapin lang yung name ng hotel saka contact number. So maghanap na lang kayo sa internet, okay? And then number 4 is bank certificate. So nag-request ulit ako ng bank certificate sa bangko ko, sa Security Bank. Nakuha ko lang naman siya ng mabilisan lang, siguro mga less than 1 hour o mga 1 to 2 hours lang siguro.
And then, atas yung bank certificate ko pala, may mga nagtatanong, magkano ba yung ADB mo? Yung ADB ko is, 6 digits pa din. Yun, 6 digits din yung ADB ko nung nag-apply ako nung, tas single entry ako na approve. Nitong nag-apply ulit ako, 6 digits pa din yung ADB ko. Photocopy of ITR. Actually, yung ITR, meron na akong 2023 na ITR, pero yung pinasa ko pa rin is 2022. Okay, hindi naman nila ako itinanggap naman nila. Letter of guarantee kapag may mag-sponsor sa iyo. Wala naman ako mag-sponsor sa akin, so hindi ko to pinasa. And then, syempre yung application form. Narito na ako. Pang ilan na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. Number 6, yung application form. Doon ko na rin din sinulat sa agency. Naka-penmanship lang ako. Sobrang simple lang naman ng application form for Japan. Hindi siya kagaya ng Korea na medyo complicated or marami kang nakikita. Yun, straightforward lang yung application form. Isang page lang yun, guys. And then, additional kong sinubmit. Ito yung dalawa kong additional na sinubmit. Pinakauna is cover letter. Last time kasi hindi ako nag-cover letter, di ba? Parang ano lang ako, like biglaan lang na parang gusto ko ng multiple as wala akong cover letter. I think maganda yun na merong cover letter para may explain mo kung bakit gusto mo ng multiple entry visa. And then yung number next is yung PRC ID ko. Kasi marami nagsasabi sa akin na parang if you are CP, ako kasi guys, I'm a certified public accountant by profession. Marami nagsasabi sa akin na kapag CPA daw, malaki yung chance na baka mag multiple entry. So sinabit ko na lang din yung PRC ID ko kahit wala siya sa requirements. Pero may cover letter ako explaining kung bakit ako may PRC ID. So sa cover letter, in-explain ko doon ano ba? Baka may copy ako dito ng cover letter ko. Wait lang, hanap ako ng cover letter ko, ha? Hindi ko mahanap yung cover letter ko, guys. Pero basically yung cover letter ko is parang syempre yung header na parang Embassy of Japan. Tapos good day, ganun. Parang I am writing this letter to request for a multiple entry visa. Tapos after nun yung introduction, sinabi ko lang doon, I am a certified public accountant. Tapos dito ako nagtatrabaho. Tapos inattach ko yung PRC ID ko for your reference. Parang quick background lang about yourself and your work. Feeling ko yun yung unang ko. Wala namang template talaga, pero yun yung ginawa ko. Quick introduction about myself, background, my work. Tapos yung sa body, yung pangalawang paragraph is kung bakit ko gusto ng multiple entry visa. So sinabi ko na kaka-visit ko lang sa Japan last December and I was fascinated by the beauty of Japan. Tapos sobrang na-in-love din ako dun sa mga pagkain sa Osaka, na parang gusto ko makapag-try ulit ng mga authentic Japanese food. Tapos ina-admire ko rin yung people ng Japan because they're very kind and very polite, na I really wanna go back to Japan to experience the different seasons of Japan. And parang basta ipapasasabihin mo na sobrang na-enjoy mo in Japan, na I consider it now as my favorite country for vacation. Siguro kung first time nyo palang magja-Japan, I think mas maganda kung more personal yung letter mo, na parang gusto ko talaga magpunta sa Osaka kasi ito yung mga gusto ko talaga matry itong mga ganitong klase na pagkain, gusto ko makatry ng authentic na food. Alam mo yun, dapat yung atake mo is personal. I think ganun yung ginawa ko, like personal yung atake ko, na ito yung experience ko, sobrang nagustuhan ko yung experience ko, kaya gusto ko ng multiple visa. Kung hindi pa kayo nakapag-Japan, edi pwede nyo namang sabihin na ito yung mga gusto ko, like sobrang gusto ko talaga in Japan, gusto ko ma-experience different season, ganun. Tapos may mga nag-a-ask kasi sa akin kung paano kung walang mga ITR, paano kung walang COE. Feeling ko dun yung pwedeng isingit na wala pa akong ITR kasi I'm a freelancer, inaayos ko pa lang siya, or basta I think you have to explain kung bakit wala kang ITR. Kasi even though you're a freelancer, you're supposed to have an ITR. Pero ayun nga, let's be real naman, diba, na yung iba hindi na nag-file ng ITR. So I think you just have to explain na you're a freelancer, inaayos mo pa lahat ng documents, so hindi ka pa makapag-provide ng ITR but you're working on it.
Tapos kung wala ka namang COE, siguro kasi sabihin mo you're a freelancer, pero maybe you can attach another document na I have this contract or any proof lang na may trabaho ka. And then yung last na paragraph is parang give lang assurance na pupunta ka lang talaga for tourism at hindi ka magtatrabaho. So yung sinabi ko lang dun na in the past 2 years I've also visited like other countries like South Korea, Singapore, Taiwan, mga ganyan, and I have a good record of following the policies of and procedures of the countries that I have visited, and I don't have any record of overstaying, di ba? Parang i-assure mo sila na ito, bumisita ako sa mga ganitong bansa, finalo ko yung policies, hindi ako nag-overstay, so hindi rin ako mag-overstay sa Japan. So parang parang just give them like an assurance or parang proof na hindi ka mag-stay. And then ayun lang, I'm hoping for a kind consideration in this request. Maghahanap ako ng copy ng cover letter ko, and maybe I can just put it somewhere else dito para mas ma-visualize nyo. Basically yun lang naman yung mga sinabit ko. And I'm just lucky na 10 years, like nagugulat ako kasi parang first time ko maka-receive ng 10 years na multiple visa. First time ko nagkaroon ng multiple visa. So thank you Japan guys, tapos 10 years pa. And yeah, I'm just excited to go back and forth in Japan, di ba? Lagi tayo magja-Japan na from now on. May mga nagtatanong sa akin sa social media, how much po ang ADB ng bank account nyo upon applying for the ME visa? I'm not gonna provide you an exact amount, but it's 6 digits yung ADB ko nung nag-apply. Pero may mga nagsasabi na kahit hindi 6 digits, if they will still grant it. I mean, hindi siya like sobrang, maybe it will help, but hindi siya like sobrang game changer if hindi siya 6 digits. Have you submitted a COE po, and under what travel agency? Yes, ayun, nagsubmit ako ng COE and then yung ATIC, yung travel agency. Tapos ito nga, kwento pa, yung PRC ID ko expire na siya guys. Hindi ko namalayan kasi January 12 2024 yung expiration ng ID ko. Tapos nag-apply ako January 14, ganun. Basta expire na yung PRC ID ko na na-submit. Pero na-approve naman ako ng multiple visa. Hindi ko rin siya, baka hindi nila nakita. Nakalimutan ko rin, buti nakalimutan ko kasi kung alam ko, kung aware ako, baka hindi ko i-submit yung ID ko. Buti na lang, nawala talaga sa isip ko na expire na siya. Okay. Ayun, sabi niya, last time hindi po kayo nakakuha ng multiple visa, ano po ginawa nyo ngayon na nag-grant po entry nyo? So ayun nga yung minention ko, hindi na ako nag-submit ng birth certificate kasi second time po na. Pero if first time yung mag-apply, kailangan yun. And then nag-add ako, dalawa yung in-add ko sa requirements ko. First is yung cover letter and then yung PRC ID. So yun yung mga in-add ko sa requirements. Bakit nag-decide ka mag-travel vlog? Hindi to visa related, pero maraming questions dito guys. Pero like hindi sila visa or Japan related. Like kung ano-ano lang mga tinatanong ng mga tao. Mga ducks ka ba? Nakakagigil. Ba't nga ba ako nag-decide mag-travel vlog? Kasi dati kasi nagta-travel na ako locally, like Philippines, ganun, mga island, tapos nagjo-joiner ako sa mga Facebook na mga one day ganito, nagaganon ako, tapos hindi pa ako nag-vlog nun. Tapos nare-realize ko, sayang yung mga memories ko. Alam mo yun, parang ang dami kong memories, tapos may mga nakikita na ako sa social media na mga nagvo-vlog, tapos sabi ko lang saya naman ng ganito, tapos sabi ko parang gusto ko ring i-document yung mga trips ko, mga travel ko. Pero naiiyak kasi ako pag sa Philippines kasi feeling ko i-judge ako ng mga tao. So good thing nung nag Hong Kong, doon ako unang nag-vlog, na travel vlog, kasi hindi nakakaya mag-vlog pag ibang bansa kasi hindi ka nila maintindihan. So doon ako nag-start, like first, gusto ko lang talaga muna i-document yung mga travel ko. Tapos later on, na-enjoy ko na siya. And then nung parang medyo kumikita ka na rin, parang sabi ko na actually, pwede ko na itong i-continue. Diba? Pwede ko na siyang i-continue. So yun lang naman. And yeah, I'm just very happy. Especially nung nakuha ko yung visa. Kahapon ko lang siya actually nakuha. Like, grabe yung ngiti ko talaga hanggang ganun. Parang hindi ko ma-picture or hindi ko imagine na 10 years. So I'm just really happy, and I think more Japan vlogs to come, diba?
Especially na ngayon meron tayong multiple entry visa. Like kapag merong sale, dati nagdadalawang isip ako pag may sale sa Japan, di ako nagbo-book kasi wala naman ako visa, ganun. Ngayon parang madali na siya kapag magka-sale, book ka lang and then good to go ka na. So pwede natin i-visit yung mga Sapporo, mga ganun, Hokkaido, mga Fukuoka, yung mga hindi pa natin mapupuntahan na Japan. So yun guys, I think that's it for now. Like marami nang nag-aabang ng parking dito, but I'm actually not gonna leave pa kasi magpapagupit pa ako. So labas na muna ako sa kotse kasi mga tao dito park na park. Okay guys, so ayun lang, thank you for watching and I hope na mag-grant yung mga visa requests nyo. Kung hindi man multiple, at least single entry, at least mag-grant yung single entry para makapag-Japan din kayo. Dahil magandang lugar yung Japan at parang babalik-balikan mo talaga. Thank you guys for watching and I'll see you again on the next one. Bye bye!